Sayang, Walker Kessler lalong lumakas at muntik pang mag-triple-double sa preseason. Mukhang magsisisi ang Lakers dito mga idol. Sa unang laro pa lang ng Utah Jazz sa preseason laban sa Portland Trail Blazers, nagpasiklab agad si Walker Kessler matapos magtala ng 14 na puntos, 10 rebounds at 8 assists. Halos triple-double performance para sa batang sentro na 22 anyos pa lang. Grabe ang ipinakita ni Kessler sa opensa at depensa. Dominant sa ilalim, mabilis magbasa ng laro at patunay na isa siya sa mga pinaka-promising big man sa liga ngayon. Sa ganitong klase ng performance, masasabing sayang talaga dahil alam naman natin na willing ang Jazz na i-trade si Kessler sa Lakers kapalit ni Austin Reeves at 2 future first round picks pero hindi ito kinagat ng Los Angeles. At ngayon, habang si Kessler ay patuloy na lumalakas, maraming fans ang nagtatanong, tama ba talaga ang desisyon ng Lakers? Dahil kung tutuusin, bagay na bagay si Walker Kessler sa magiging future core kasama si Luka Doncic, isang elite shot blocker, rebounder at lob threat na kayang maging perfect big man partner para sa superstar guard. Kayo mga idol, tama lang ba na mas pinili ng Lakers si Austin Reeves kaysa kay Walker Kessler? Samantala, undefeated at mas kumpiyansa, ganyan ngayon ang Orlando Magic simula nang dumating si Desmond Bane. Mula sa isang makabuluhang trade deal nitong offseason, nakuha ng Magic si Bane para dagdagan ang kanilang outside firepower at agad namang nagbunga ang move na ito. Sa 4 na preseason games, hindi pa natitikman ng Orlando ang talo, kasama na rito ang panalo nila kanina laban sa New Orleans Pelicans, kung saan muling ipinakita ni Bane kung bakit siya isa sa pinaka-consistent 3-point shooter sa liga. Matatandaang noong nakaraang season, nagtala si Bane ng 39% shooting mula sa 3-point line at ngayon ay malinaw na nadadala niya ang efficiency na iyon sa Orlando system. Hindi lang shooting ang naidulot ni Bane, dahil sa banta niya sa labas, mas lumuwag ang loob para kina Paolo Banchero at Franz Wagner na umatake sa paint. Ang spacing at rhythm ng opensa ng Magic ay tila ibang-iba kumpara sa nakaraan, mas mabilis, mas disiplina at mas deadly. Sa ngayon, kitang-kita na nasa ibang level na ang Magic. Hindi na lang sila young team with potential, kundi isang grupo na handang lumaban sa mga contender ng silangan. Kung ganito ang magiging direksyon ng Orlando sa regular season, baka nga hindi lang first round team kundi legit championship contender pa sila ngayong taon. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Desmond Bane, ang missing piece ba sa pagbangon ng Orlando Magic? Samantala, mukhang delikado ang sitwasyon ng Los Angeles Lakers matapos muling ma-injure si Jared Vanderbilt sa laban nila kontra Dallas Mavericks kagabi. Sa unang half ng laro ay maayos ang takbo para sa Lakers, ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin nang magkabanggaan si Vanderbilt at si Derek Lively ng Mavs dahilan para magtamo ng quad contusion ang Lakers forward. Dahil dito, hindi na siya nakabalik sa second half ng laban na nagtapos sa pagkatalo ng Lakers. Sa loob ng 13 minuto bago ma-injure, nakapagrehistro si Vanderbilt ng 5 puntos, 7 rebounds, 4 na assists at 1 block, solid na numero para sa isang defensive specialist. Pero ngayon, ayon sa mga ulat, nakalista siya bilang day-to-day at wala pang malinaw na update kung makakalaro siya sa opening night ng Lakers laban sa Golden State Warriors. Pinuri naman ni Coach JJ Redick ang forward matapos ang laro at ayon sa kanya, malaki ang in-improve ni Vanderbilt kumpara noong nakaraang season. Kita mong gumalaw siya ng mas magaan at mas may kumpiyansa. Pinahirapan ko siya noon sa posisyon na sentro pero ngayon gusto ko siyang makita bilang playmaker at defender na kayang bantayan kahit sinong posisyon. Kaya naman kabado ngayon ang Lakers fans dahil kung hindi agad makakabalik si Vanderbilt, malaking kawalan ito sa depensa ng koponan. Lalo na ngayong si LeBron James ay inaasahang makakabalik pa sa kalagitnaan ng Nobyembre o posibleng Disyembre. Kaya mas kailangan ng Lakers ang isang tulad ni Vanderbilt na kayang punan ang depensa, enerhiya at hustle sa court habang wala pa ang kanilang leader. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakabalik agad si Vando bago ang opening night?